ako'y maging Muslim. Pero dahil sa ang aking pagkapastor, daladala ko sa Saudi Arabia. Nagpi-prayer meeting kami every Sunday. Patago. Bawal naman yan doon. May daladala ako maliit na Biblia. Naitago ko yan pagpunta ko ng Saudi Arabia. At sa laki ng kinikita ko, dahil mayroon mang 10% yan, ikapo. Kaya yung nagkukumbin sa akin, halika sa Islam, bigyan kita ng real. Huwag Muslim ka lang. Sabi ko, sa'yo na yung real mo. Marami na akong pira eh. Ha? Pira din ako kasi sa totoo lang mga kapatid, ang aming gawain no okay na sa pagiging pastor pa. Church of Christ, ha? Church of Christ, 1901, 33 AD. Pero dinaanan ko yung kay Kagawad, yung kanyang pinaganyang baptist. Naimbitahan din ako sa Iglesia ni Cristo, sa Mormons, Jesus Christ of Latter-day Saints. Halos dinaanan ko ang lahat ng mga relihiyon. Pero dahil sa tayo naghahanap tayo ng katotohanan, nasa Islam ako ngayon. Di ba? So yun ang ibig sabihin yan. Marami nagkukonvince sa akin. Sabi ko, kanya-kanya lang tayo eh. Meron kang Panginoon, may Panginoon ako. So parang ganun lang. Kasi wala talaga sa akin. Wala akong hangad. Maliban sa ako'y kumita ng pera. So yun lang ang aking pero sa paglipas ng panahon ay meron akong nakasagupa na isang mananaw na kung saan napakahusay niya magpaliwanag. At siguro mga isang oras kami nag-debate patungkol sa relihiyon. Ang gamit ko ay Biblia, natural, kasi yun ang aking pinaninindigan. Ang kanyang ginamit sa akin, Biblia rin. So, wala siyang ginamit na Quran. Hindi ako ginapinan. Hindi ko alam yung Quran eh. Ginamit niya sa akin, Biblia. Biblia ang gamit ko sa kanya, Biblia rin. Ang isinagot niya doon sa akin mga ibinabato sa kanya. So, doon sa isang oras namin pagdidebate, ay, kumbaga parang sa boxing, yung lahat ng suntok ko sa kanya, dito sa akin tumama. Hindi, totoo yun. Bakit? Kasi ang ginamit niya na versikulo doon sa ginagamit kong Biblia para sa kanya, Biblia rin ang ibinato niya sa akin. Naisip ko, bakit Biblia? Samantalang Biblia yung ginamit ko sa kanya. Sabi, kukontrahin niya yung aking versikulo ng Biblia. Kukontrahin ng Biblia mo rin. Ikukonsan, di ba? Kaya sabi ko, yung time na yun, parang totoo ang sinasabi nitong Muslim na ito. Dahil kinontra niya yung aking versikulo eh. Kontrahan yung ano ngayon. So nagkaroon tayo ng idea doon sa punto na yun. Dahil naunawaan natin kung ano yung ibig sabihin at kung ano ang magkakaiba ng Quran at ng Bible. Okay? So mahabang niya, Quran Bible, saka natin tatapigin yan. Ang ibig sabihin doon sa madaling salita ay tinanggap ko ang Islam. Doon sa time na yun, sa loob ng 4 years, napag-convince sa akin, 1995 nag-umpisa, 1999 ako nag-embrace sa Islam, alhamdulillah. Pero dahil sa hiling ko sa kanya doon sa maranaw na ito na siya na nagbigay sa akin ng daawa para sa Islam, sabi ko sa kanya, huwag mo akong pababayaan dahil ang pamilya ko ay devoted na Romano. Sabihin, devoted na Kristiyano. So mabigat ang aking magiging ngayon pagdating sa bagay na yan. Diba? Kaya nung punto na yun, yung time na yun, sabi ko sa kanya, huwag mo akong pabayaan, turuan mo ko. Alhamdulillah, naipasok niya ako sa eskwelahan, libre, walang bayad. Jamiatul Imam sa Riyadh. Sa Imam University. Alhamdulillah, doon ako nag-umpisa. Pagkalipas ng ilang taon, nakatapos tayo doon, ay kinuha ako ng Islamic guidance sa Saudi para doon sa mga hindi pa Muslim. Kasi maraming Pilipino sa ibang bansa na kung saan ay hindi kayang kausapin ng mga Arabo. Hindi man nakakaintindi ng Tagalog yung mga Arabo doon. So kinukuha ng mga Arabo doon ay yung mga Pilipino na kung saan ay nakapag-aral sa pananampalatayang Islam
para sila ang magpaliwanag doon. Kumbaga, nasa likod lang namin yung mga Arabo na ito. Sila lamang yung gumagabay sa amin para sa mga company. Kasi company man yan. Hanggang sa yung time na yun ay nagkaroon ng mga kagaya din ito. Iniimbitahan namin yung mga Pilipino na Kristiyano doon. At dumating pa nga yung time na yung aking kasama na dadawa din ay nagsabi, sabi niya, wala kayong itatanong sa Islam na hindi sasagutin ng Al-Quran. Kaya dito mga kapatid, kung kayo mga tanong, inshallah, mamaya pwede kayong magtanong dahil meron yata ang parapol si Sargento Junay, inshallah. Okay? So doon sa punto na yun, merong against sa Islam. Doon sa mga tigapakinig. Okay? May against. Isa siyang decorator engineer sa Saudi Arabia. At itong engineer na ito, wala rin siyang plano mag-Muslim. Against nga sa Islam eh. Galit nga sa amin eh, kami mga balik Islam eh. Kaya yung time na yun, sabi niya, doon sa isang kasama ko na nagdadawa, sabi niya, totoo ba yun? Walang tanong na hindi sasagutin ng Al-Quran. Ang sabi ng aking kasama, opo. Ang sabi ng engineer, may tanong ako. Kailangan Quran lang sasagot. Kasi ang sabi ang usapan, Quran eh. Di ba? Sabi ng engineer, ilang pirasong pandesal ang lalabas sa isang sakong harina. Papiloso po ito. Pero ang sabi ng engineer, ang sabi ng ating kasama, walang tanong na hindi sasagutin ng Al-Quran. Ngayon, sagutin mo yun. Quran ang sasagot. Paano katindi yun, kapatid? Di ba? Matindi yun kasi itong engineer na ito talagang pilosopo siya. Ang gusto niya i-down, ibagsak. Sabi ng engineer, sagutin ng Quran yung aking tanong. Ilang pirasong pandesal ang halabas sa isang sakong harina? Subhanallah. Pero ang usapan, sasagutin ng Quran. Binuklat niya ang Quran. Pagkatapos ang bugnatin ng Quran, isinarado niya ulit. Pumunta sa doon sa telepono. Hello? Okay, sir, ilang pirasong pandesal ang halabas sa isang sakong harina? Sabi nung tinawagan niya, 700 po. Binaba niya yung telepono. Sabi niya doon sa engineer, 700 po ang lalabas sa isang sakong harina. Sabi ng engineer, hindi naman ko na lang sumagot eh. Kasi tumawag ka sa iba eh. Ang usapan natin, Quran, di ba? Tama o mali? Quran. Tama. Binuklat yun niya ang Quran. Sabi niya sa Quran, Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Ang sabi ng Quran sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, kung mayroon kayo mga bagay na hindi nalalaman, nauunawaan, doon kayo pumunta sa nakakaalam, doon kayo magtanong. Tingnan nyo mga kapatid, sabi niya, hindi ako panadero. Preacher ako sa Islam. Tinawagan ko yung panadero kasi na nakakaalam nito. Yun ang sabi ng Quran. Kung ikay magpapatayo ng bahay, sinong tawagan mo? Doktor! Punta mo yung panday! Kung ikay may sakit, anong puntahan mo yung panday? Yun ang ibig sabihin ng Al-Quran. Kaya wala kang tanong na hindi sasagutin ang Al-Quran. Kung hindi ko alam, punta ako kay brother. Siya nakakaalam nito eh. Tama o mali? Kaya ang Al-Quran, mga kapatid, sa mananampalatayang Islam, niyakap ko sa pamamagitan nun. Yung time na yun, yung engineer na pinasopo, nag-embrace sa Islam. Bakit? Wala na sa itatanong pa eh. Ano bang alamin mo? Naandyan eh. Kompleto na eh. Kung wala kang nalalaman sa isang bagay, doon ka pumunta sa marunong, doon mo itanong. Yan ang sabi ng Al-Quran. Naalala ko nung ako inaandun po sa Damam, na kung saan, buwan ng Ramadan, sa kalahati ng month, 15 days, kumbaga, ay kami, bakasyon. So yung natitira kong bakasyon, inuubos ko yan doon sa Riyadh, doon sa aking mga brother doon, kasi
pumunta ako doon sa Islamic Guidance na kung saan doon ako nag-embrace sa Islam. Okay? Doon ako nag-embrace. Pinapasyalan ko sila para, kumbaga, siyempre, sunnah na tayo magsalam. Unang-una yung aking naging teacher doon. Hindi ko siya makalimutan. Nung ako'y nagbibiyahe, papunta ako ng Riyadh from Dammam, ang nasakyan kong driver ay Pilipino. Ang driver ay Pilipinong Kristiyano rin at against din siya sa mga Muslim, mga balik Islam. Ayaw niya sa mga balik Islam. Sabi niya sa akin, brother, ano ang relihiyon mo? Sabi ko, brother, ako ay nasa Islam. Sabi niya, ano dati mong relihiyon? Sabi ko, marami. Marami akong dinaan ng relihiyon. Sabi ng driver nito, wala ka palang kasiyahan sa buhay mo. Kung ano lang pinasa mong relihiyon. Para bang nasaktan yung... Kasi, isipin mo, wala kang kasiyahan sa buhay mo. Di ba? Ay, Ramadan naman. Papasting tayo, kaya sabar. Sabi ko, tama, brother. Kasi, sinabi ko nga kanina, sabi ni Jesus, hanapin ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa inyo. Sabi ko sa kanya, totoo, brother, na ako'y maraming dana na naglilihin. Kasi hinahanap ko yung totoo eh. Kaya sabi ko sa kanya, kung mayroon pang ibang reliyon maliban sa Islam, sabihin mo, papasukin ko. Papasukin ko. Siguro mga 5 minutes hindi siya nagsalita. 5 minutes, hindi nagsasalita, ano? Hindi siya nagsasalita, ako na lang nagtanong. Sabi ko, brother, nakahanap ka na ba ng ibang reliyon maliban pa sa Islam? Kasi papasukin ko talaga. Ang marami akong pinasok, pero kung mayroon pang maliban sa Islam, alis ako sa Islam, punta ako yun. Sabi niya, wala eh. Wala na eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, bro, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna li indallaha al-Islam. Walang ibang pananampalataya sa paningin ng Allah. Uy, maliban sa Islam. Subhanallah. Kaya doon sa punto na yun, mga kapatid, isa yan sa mga kasaysayan na kung saan ay dinanas ko yung mga kumbaga panginsulto dahil sa marami mga balik Islam na sinasabi na Muslim ka dahil nakakain ka lang ng kapsa, nakakain ka lang ng biryani sa soli, na Muslim ka lang. Parang pangisur ba, pangasar, ano? Tapos sabi, kayo mga Muslim, kayo mga balik Islam, binabayaran kayo para lang kayo mag-Muslim eh. Hindi naman talaga kayo tunay na Muslim eh. So parang napakabigat para sa amin. Kaya yung punto na yun, mga kapatid, lalo akong naging porsigido na matutunan ang pananampalatayang Islam para ipaliwanag sa kanila sa pinakamabanayag at pinakamaliwanag na pagpapaliwanag kung ano ang katagaong ibig sabihin ng katagang Islam. So yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya ngayon ay naandito ako